He is the pride of Ifugao, Philippines. Here is the Wonder Boy, Carl James Martin. Here is David El Rey Picasso. Posta con un gancho venenoso al hígado. Picasso y la media. La larga se la deja Mejía para que entre y recibe rápidamente Picasso. Isang napakalaking pagsubok ang naghihintay sa pambato ng Pilipinas na si Carl James Martin. Sa pagkakataong ito, hindi na ordinaryong kalaban ang kanyang haharapin. Makakatapat niya ang Mexican boxing star na si Alan David Picasso, ang mismong boksingerong humarap sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. At alam nyo ba? Sa kabila ng matinding kapangyarihan ni Inoue, hindi niya nagawang pabagsakin si Picasso. Umabot ang kanilang laban sa buong 12 rounds, isang patunay na hindi basta-basta ang tibay, depensa at puso ng Mexican fighter na ito. Bago pa man niya hinarap ang pound for pound king na si Naoya Inoue, undefeated si Alan David Picasso at kinilala bilang isa sa pinakamapanganib na world title challengers sa super bantamweight division. Kaya walang duda na isa ito sa pinakamalaking hamon na kakaharapin ni Carl Martin sa kanyang buong profesional na karera. May konting showmanship pa si Wonder Boy doon. The time is now. Right now. This is the hour. This is the new dawn. This is the new day. Ngayon, iisa ang tanong na gustong masagot ng buong boxing world. Kaya bang mapanatili ni Carl James Martin ang kanyang malinis na record laban sa isang kalabang nasubok na mismo ng pinakamahusay na boksingero sa mundo? O si Alan David Picasso na ba ang magiging unang magpapalasap ng pagkatalo sa undefeated pride ng Pilipinas? Ngayon, balikan muna natin ang naging laban ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue laban sa Mexican contender na si David Picasso na ginanap noong Disyembre 27, 2025. Sa pagtunog ng kampana sa unang round, agad na nagsukatan ang dalawang mandirigma. Si Inoue, dala ang kanyang nakakatakot na lakas at mabibigat na kamao, ay agad nagpakita ng kumpiyansa sa gitna ng ring. Pareho silang nasa orthodox stance, kaya kapansin-pansin agad ang kanilang abutan at pagpapakiramdaman. Si Picasso naman ay may kaunting bentahe sa tangkad, ngunit hindi niya hinayaang maging sagabal iyon sa agresibong presensya ni Inoue. Sa ikalawang round, unti-unti nang uminit ang palitan ng suntok. Kalma at kontrolado pa rin si Inoue habang dahan-dahan niyang binubuwag ang depensa ng kanyang kalaban.
Hindi siya nagmamadali at maingat na hinahanap ang mga bukas na pwesto para sa kanyang mga atake. Samantala, si Picasso ay nanatiling mataas ang depensa at maingat sa bawat galaw. Sinusubukang iwasan ang mga malilinis na suntok ng Japanese champion. Pagsapit ng ika-4 na round, ramdam na ni Picasso ang bigat ng bawat bitaw na suntok ni Inoue. Gayunpaman, ipinakita rin ng Mexican fighter ang kanyang tibay at katatagan. Sa kabila ng mga malilinis na tama ng Japanese champion, nanatili siyang nakatayo at patuloy na lumalaban. Malinaw na handang-handa siya para sa matinding hamon na ito. Sa ika-5 round, makikitang naka-adjust na rin si Picasso. Tila mas tumaas ang kanyang kumpiyansa at mas nakakasabay na siya sa galaw ni Inoue. Mas naging kapanapanabik ang laban dahil mas madalas na siyang sumasagot sa bawat atake ng Japanese champion at hindi na basta nagpapakontrol sa takbo ng bakbakan. Sa kalagitnaan ng laban, lalo pang tumitindi ang mga bitaw ni Inoue. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang bilis, lakas, at katumpakan sa bawat suntok. Ngunit hindi rin nagpapahuli si Picasso na patuloy na sumasagot at lumalaban sa kabila ng matinding pressure. Dahil dito, mas lalong naging matindi at kapanapanabik ang bakbakan sa loob ng ring. معاه يا شباب معاه معاه فلوس معاه
Sa ikapitong round, mistulang isang chess match ang laban. Parehong may malinaw na plano ang dalawang boksingero at kapwa nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Maingat ang bawat galaw, bawat suntok ay may layunin at kapansin-pansin ang mataas na antas ng disiplina at ring IQ na ipinapakita nina Inoue at Picasso. Sa ikasiyam na round, patuloy ang matinding tensyon sa loob ng ring. Walang gustong magbigay ng pagkakataon. Habang parehong naghahanap ng malinis na suntok sina Inoue at Picasso. Sa ikalabing-isang round, championship rounds. Ngunit wala pa ring bumibigay. Patunay ito kung gaano sila kaingat at kalakas. Si Picasso, sa kabila ng maraming mabibigat na suntok na tinanggap, ay nananatiling nakatayo at patuloy na nakakasabay kay Inoue.
Maverick. Lucas. Hanggang sa umabot sa sukdulan ang laban. Matapos ang 12 rounds ng matinding bakbakan, nanatiling nakatayo ang dalawang mandirigma. Ngunit sa huli, si Naoya, the Monster, Inoue pa rin ang naghari at nanatiling undisputed champion ng Super Bantamweight Division. All three judges have it for the winner. It is still the undisputed Super Bantamweight Champion of the world, Naoya, the Monster Inoue. Sino kaya ang mananalo sa laban ni Carl James Martin at David Picasso? Masusungkit kaya ng Wonder Boy ng Pilipinas ang isa pang malaking tagumpay? O mananaig ang karanasan at tibay ng Mexican contender na si David Picasso? Ano sa tingin ninyo? I-comment lamang ang inyong prediksyon sa comment section.